In a weather bulletin this afternoon, Pag-asa said they are monitoring two low-pressure areas inside the Philippines' area of responsibility. Now let's discuss this with News 5's weather specialist, Alvin Pura. Go ahead, Alvin. Ano ba ang chances na magiging bagyo itong low-pressure area na dalawa? Alright, Ma'am Ses, meron tayong binabantayang dalawang low-pressure system dito po sa northeastern part ng ating bansa. Yung nauna is around 1,220 kilometers east ng southeastern Luzon. So yan po yung naunang nabuong low-pressure area. Kaninang hapon, meron tayong nabuong panibagong low-pressure area naman dito sa eastern section ng Kalayaan, Cagayan. So banda dito. Yung kanyang trough umaabot yan sa ilang parts ng Cagayan. Itong dalawang low-pressure system natin ay part ng tinatawag nating monsoon trough. So kaya kahit wala po tayong bagyo or nakalayo na yung bagyong Krising at kahit wala pa itong mga low pressure system na ito, kung mapapansin natin hindi naman tumigil yung epekto ng habagat or southwest monsoon. Pero dahil mas nagkaroon nga tayo ng mga low pressure system dito, mas mararamdaman pa natin ang epekto ng habagat in the next few days. Magiging bagyo ba ang mga system na ito or low pressure area na ito? Ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman po ang chance na maging bagyo nitong low pressure area na ito, itong dalawang low pressure area na ito. Pero ang mangyayari po dyan is, kung ano po yung mas malakas sa dalawang ito, ay hihilahin niya or hihigupin niya yung mas mahina at magiging part ng kanyang sirkulasyon. So magkakaroon tayo ng parang mala monsoon gyre setup o isang malawak na sirkulasyon. Kagaya rin itong dating bagyong Krising. Dahil dyan, habang binabaybay niyan, itong northeastern part ng ating bansa, yan ay hihila ng habagat or southwest monsoon. Kaya hindi natin anytime soon makikitang mawala yung ating habagat. Magpapatuloy yan, magpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Metro Manila at dito sa areas na malapit dito. Sa ngayon, ito po yung axis niyan. So may mga areas tayo sa bansa na hindi man masyadong maulan, pero generally dito po sa area na ito, doon natin nararanasan yung concentration ng malalakas na pagulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon. Yes, yes? Alvin, so what you're saying is yung nararanasan nating mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Batangas, no, yung mga ibang areas sa western part ng Luzon ay dahil na sa pinalakas ng habagat. Yes, yun, enhanced habagat ang tawag natin dyan at hindi dahil sa mga low pressure system na ito. Malayo po yan sa ating bansa at hindi natin nakikita yan mag-landfall. If ever nga maging bagyong Dante yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, right now, mababa pa rin ang chance niyan mag-landfall or tumama sa lupa. Aakit lang yan, papunta dito sa area ng Taiwan or Southern Japan. Hindi nga natin nakikita mag-landfall. Pero habang bumabaybayan dito sa areas ng northeastern part ng ating bansa, makikita natin na yan ay magpapalakas ng habagat. So, kung makikita nyo dito sa wind simulation natin, malawak na sirkulasyon ang mabubuo dyan. Ito, yung posible nating tawaging bagyong Dante. Kasabay niyan, magpapatuloy yan, mag-enhance ng habagat or southwest monsoon. Yung enhanced habagat, mararamdaman natin yan in the next few days pa. Kaya mag-ready po tayo sa mga possible effects niyan, especially mga widespread floodings. Yes, Sean? Alvin, ito na mga Fujiwara effect, posible bang mangyari yan? At para sa mga viewers natin na hindi pa masyadong pamilyar dyan sa Fujiwara, paki-explain naman kung ano nga ba yun? Okay, ganito ang Fujiwara effect. Pag meron tayong dalawang low pressure system or dalawang bagyo na at least 2,000 kilometers ang layo sa isa't isa, nagkakaroon niya ng parang sayaw o Fujiwara effect. Pero dapat halos magsinlakas sila. Hindi pwedeng mas malakas yung isa or mas mahina yung isa dahil hihilahin niya lang yan or hihigupin siya or magiging parte lang siya ng sirkulasyon niya. So dapat nagkakalapit ang lakas niyan or hindi gaanong malayo. Yung kanyang mga wind flow or wind barbs, yun yung maghihilan or magtutulakan sa kanila. Kaya magkakaroon tayo ng parang umiikot na dalawang sama ng panahon. Yun yung tinatawag nating Fujiwara effect. In this case, meron tayong nakikitang mas lalakas na bagyo. Kung mapapansin nyo dito sa ating wind simulation, ito ang mas malayo, yung inaasahan natin na mas lalakas. In the next few days, magiging parte siya ng sirkulasyon nitong nung mas malakas, yung mas mahina, at magiging isang malawak na sirkulasyon. So parang i-absorb niya yung circulation ng mas mahina nating sama ng panahon. So less likely natin nakikita yung tinatawag nating Fujiwara effect o yung sayaw nga ng mga bagyo. Tama ba i-assume, Alvin, na pag hinigup ng mas malaking LPA, yung mas mahinang LPA, mas magiging mas malaking LPA siya, and then hihigupin din nila yung hanging habagat, so lalo pang makakaranas ng mga pag-ulan? Sean, tama yung paghila at pagpapalakas sa habagat nitong ating mas malawak na sirkulasyon. Pero yung dalawang bagyo, pag nagsanib, not necessarily lalakas ito. Hindi siya parang yung anime na Dragon Balls na pag nagsanib, nagiging mas malakas yung mga bagyo natin. Pag nagsanib, nangangahulugan lang yun na
nagkakaroon siya nagiging parte ng sirkulasyon yung isa. So hindi naman siya parang hindi siya vector na pag pinagsama mo is magsasama yung lakas niya. Oh. Pero mas malawak ang lugar na pinag-iikutan nila. Hindi Diyan rin? ka magiging tama, Ma'am Ces. Makikita nga natin na dahil sinakop niya yung sirkulasyon ng mas mahinang low pressure area natin, mas malawak ngayon yung ating trough o yung tinatawag nating extension ng ating bagyo. So mas naging malawak yung ating sirkulasyon. At Ces, kung mapapansin natin yung mas mahinang mga low pressure system, kagaya nitong ating binabantayan sa ngayon, mas malawak ang sirkulasyon niyan at mas buwaghag pa yung ating mga kaulapan. Pero yung mga nakikita nating malalakas na bagyo, gaya ng mga Yolanda, Odette, kung mapapansin nyo, siksik yung ating mga pagsirkulasyon niyan o yung pag-ikot niyan dahil dito sa tinatawag nating centrifugal force ng bagyo. So depende po yan sa panahon at kung paano nabubuo yung ating bagyo at sa mga weather system na nakapalibot dito. Again, kung mapapansin nyo nga, napakalawak ng ating inaasahang sirkulasyon para dito sa posibleng maging bagyong Dante. Alvin, after nitong LPA na ito, meron pa bang nagbabadya sa labas ng Philippine Area of Responsibility or meron ba tayong nakikitang parang bright spot literally na baka mas umayos na yung panahon after a few more days? As of now, base dito sa ating mga long range model, sa mga susunod na linggo, meron tayong nakikitang paghina naman or pag-atras nitong ating habagat or southwest monsoon. Pero medyo malayo pa ito sa ating forecast model. Ibig sabihin po niyan, hindi pa po yan ganun ka-accurate. Around nasa 1 week yung ating nakikitang mas accurate yung ating low pressure computer models na output. Pero nga, dahil nga aktibo yung tinatawag nating monsoon trap, meron tayong mga makikitang posibleng mabuong low pressure system dyan or mga posibleng bagyo, kagaya nga nito sa darating na weekend or next week. Lagi natin yung minomonitor dahil nga itong mas malayo, less likely pa yan or hindi pa yan ganun ka-accurate at dahil aktibo itong ating monsoonal trough, yan yung ating pinagmumula ng mga low pressure system at mga bagyo. At dahil nga meron tayong tinatawag na wet phase din ng MJO, yun din po yung nagdadala ng mataas na convective properties dito sa West Philippine Sea. Kaya napakaraming ulan ng ating natatanggap. Alvin, may sukat kaya sa dami ng ulan na binubuhos dito ng southwest monsoon? Dahil ang nakikita na nga natin sa screen kanina ay yung level ng Marikina River na nasa alert level 3 na. No, 2 pa lang. 2 pa lang, approaching 3. Approaching 3. So, talagang, ano ba yung pinakamalalang amount ng rainfall na naranasan natin galing southwest monsoon? Just wala pa tayong data sa ngayon yan, pero nitong mga nakaraang araw ay nakaranas talaga tayo ng malawakang pag-ulan na dulot ng habagat or southwest monsoon. At in the next few days, possible pa yan mangyari. Pero sa ngayon, hindi pa to nakikita natin na maging kasing level nung nakaraang taon na Bagyong Karina, kung maalala nyo, na sobrang lawak nung pag-ulan na halos 2 buwan or isang buwang dami ng pag-ulan ang natanggap ng Metro Manila. Sa ngayon, hindi pa rin natin nakikita, pero hindi pa tapos yung ating habagat episode. Episode ang tawag natin dyan sa ngayon dahil nga nagkaulan na nitong nakarang araw at mag-uulan pa sa mga susunod na araw. So, magkakaroon tayo ng general idea niyan sa mga susunod na araw pag nakakuha na tayo ng data dahil doon sa ating tinatawag na accumulated rainfall o yung mga nakukuha nating pag-ulan. Dulot nga nitong ating habagat episode this time. Ang habagat, Alvin, ang hirap i-predict ng rainfall amount. Bakit ba nagkakaganon? Kasi kapag may bagyo, syempre may mga kategorya yan, may sukat ng wind speed, ganon. Pero bakit yung habagat, grabe talaga, nasa ibang level yung buhos niya, tapos bilang titigil, babalik, panaka-naka. Yes, yun, tama ka dyan. Mas madali nga actually mag-predict ng hangin at ulan sa mga bagyo dahil makikita natin na isa siyang moving system. Lalong-lalo na kapag nakahiwalay siya sa mga monsoonal system natin, kagaya ng habagat or amihan. Madaling makita yan dahil kapag nakadaan na yung bagyo, wala na rin siyang, sumasama sa kanya yung mga pag-ulan niya at yung hangin. Pero itong habagat po, ang concept natin dyan is yung ating mga habagat system ay wind system. Yung hangin natin ang gagaling sa mga high pressure area, dito sa area ng Australia, tumatawid dyan sa equator, pumupunta dito sa may West Philippine Sea, at tumatawid nga sa mga low pressure or pumupunta dito sa mga low pressure system sa itaas na bahagi ng ating bansa, tumatawid dyan sa ating bansa. Ngayon, nagdidepende yung lakas niyan sa lakas nitong ating low pressure system. Kaya pag lumakas yung ating mga bagyo, lumalakas din yung ating habagat at doon sa pinanggagalingan niyang high pressure area. So napakahirap niyang estimahin
kung gaano kalakas yung dami ng ulan yan at kung gaano siya katagal. Dahil nga, hindi naman kaagad nawawala yung mga low pressure system dito at hindi rin nakikita yung ating high pressure area naman sa baba. Ngayon, ito pong habagat, ang isa sa characteristics yan, kaya napakahirap din mag-estimate ng mga pagulan yan. Para yung conveyor belt, nabubuo yung ating mga pagulan dito sa may West Philippine Sea, lumalapit sa atin yan. So, kaya nakakaranas tayo minsan lang moderate rains, tapos heavy rain. So, depende nga sa lakas niya kung ano yung natatanggap natin ng mga pagulan. Pero, kapag malakas yung ating habagat, tuloy-tuloy halos yung ating mga nararanasang pagulan, gaya ngayon. And Alvin, July pa lang or July na, pero pangatlong bagyo pa lang ang tumatama sa Pilipinas, which is Krising. Ilan ba ang mga sama ng panahon na tinataya ng Pag-asa for this year, 2025? On a yearly average, nagkakaroon tayo ng 19 to 20 na bagyo at nag-average siya ng 7 to 9 landfalls. Ngayon, dahil nasa mid-year na tayo, so around 50 na bagyo pa ang ating inaasahan pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang peak nga ng ating habagat or southwest monsoon ay nagsisimula or nararanasan natin tuwing buwan ng July hanggang September. Okay, maraming salamat sa iyo, Alvin. 15 pa. O kaya huwag ka munang umuwi, ha? Diyan ka lang. Hanggang September ka na. Kinokontrata ka na namin, Alvin. Okay, maraming salamat ulit sa paglatag nung maaasahan natin ngayong linggo. News 5 Weather Specialist Alvin Pura.